Good day mga boss. Ito na nga pala yung Viga GR na ina-upgrade natin from 158cc to 180cc mga boss. Yung head nga pala nito is Mio at saka yung bore naman is pang Mio din. So antay-antay lang mga boss sa mga nag-abang nito at sa mga nag-ask kung paano yung flow para sa oil passage mga boss. So antay-antay lang kayo kasi malapit na natin tong bubuin mga boss. Ang kulang lang nito is yung pipe at saka yung clutch width na lang ang kulang. Tapos meron din tayo ditong click na magpapa 59 stock head mga boss. Stock throttle body pero mag-injector tayo at i-modify natin yung panggilid. Tapos 1-2 lang yung center spring at saka clutch spring na gamitin natin. So walang ganong budget ito mga boss, kaya matawag natin itong budget mill. Pero i-headworks natin yan para lumakas naman ng konti at paparimap natin. Dito nga pala yung pyesa ng Yamaha Viga. So nandito mga boss, ayan pitch bike ata ito. Pitch bike na copper head gasket. Tapos yung kanyang head bearing at saka yung overhauling gasket. Ayun. Tapos meron din timing chain guide kasi nga kung nakita niyo yung part 1 ng video, sira na. May timing chain na rin at kasama na rin yung tensioner. Tapos meron tayong adjustable cam gear, ayan mga boss. Tapos yung bore na Racing Monkey. Tapos steel bore lang ito mga boss. Ayan, 63mm pang Mio. Tapos yung kanyang sigunyal since na gumigiwang na yon at lumalabas na yung tingga. Nag-balance kasi sila tapos hindi ko nagustuhan yung placement kung saan nilagay yung tingga kaya nagpabili tayo ng isang buo. Tapos tayo naman ang uulit. So may tatargetin tayong balance factor niyan para sa pangwaswas or long rides na mga sit up mga boss para sa 180cc na stock stroke tapos 63mm na piston. Tinitimbang kasi yan. Tapos ito mga boss ay mga o-ring at saka oil seal para sa makina. So ayan. Tapos may tayo dito connecting rod mga boss. Oh. Ito yung kanyang packaging. Ayan. Connecting rod para pang Mio. Tapos kasi itong connecting rod na ito ay i-replace natin yan. Tapos meron tayong tapit cover, ayan mga boss. So iba na yung kanyang style at saka may pang breather na dito. So ibig sabihin ito ay para sa itaas na banda. Kulang na lang mga boss yung pipe at saka yung primary balancer or yung tinatawag na clutch width. Tapos meron pa ditong nakaabang na pipe. Yung sa naalala niyo mga boss, yung sa EDB 160 na sinisit natin as super stock. Ito yun mga boss, magre-refiber tayo. So asan na ba yung kanyang fiber? Nawala na dito. Basta magre-refiber tayo mga boss. Kakalkalin natin to. Ayan, puputulin natin dito at gawin nating straight. Hindi paano mga boss, hindi parang naka 30 degrees na paibaba. So gawin natin siyang straight. So yung Mio Sporty mga boss, hindi pa natin natapos. Wala tayong panahon. So update ko na lang lahat. Ayan mga boss. Hindi pala ito umandar mga boss. Kasi sabi ng nag-deliver sa atin na shop is hindi pala ito nila napandar nila ito noon pero noong balik na sana sa customer ay mahirap ng pandarin. So tayong gagawa niyan mga boss. Nakasitap din yan 54mm yung abur at saka stock stroke lang. Tapos naka-racing card na rin. At ito na rin yung sa ating update para sa camshaft grinder mga boss. Ayan o, ready for repaint na yan. Tapos ayan, linisin lang. Ayan yung cover nya. At nandito na yung ibang parts mga boss. Itong part talaga na ito ang pinaka challenging sa lahat. Yung pinaka mahirap gawin. Ayan mga boss. Ito. At saka ito mga boss. Ito talaga ang pinaka mahirap sa lahat na part ng ating ginagawang camshaft grinder, kaya hindi na siguro kayo magtataka kung bakit ganun yung kanyang price. Sa mga nakapag tanong na sa atin kung magkano ito ay sana ay maunawaan nyo. So ayun lang mga boss yung update natin ngayon at sana ay palagi nyong suportahan yung ating mga uploads. Panoorin nyo mga boss at makapulot din kayo ng aral lalo na sa mga baguhan mga mechanic na katulad ko. Yun lang, peace, James RT.